Kabanata 771. Ano? Hindi pa ba talaga nagsisimula ang Royal Battle? Ang ilan sa mga disipulo, na unang beses na lumahok sa Royal Battle, ay mukhang hindi makapaniwala at galit pa nga. Hindi nakakapagtaka na ganoon na lang ang galit nila. Total, masyado na silang nagsikap sa pakikipaglaban mula sa simula hanggang sa Omnipotent Divine Tablet. Lalo na sa magulong labanan. Maraming disipulo ang malubhang nasugatan dahil dito, at malamang na limitado lamang dito ang kanilang mga nasasakupan. Pero pagkatapos magbayad ng napakalaki, hindi pa siya naaakusahan. Ang hirap talagang tanggapin. Sinungaling. Malinaw na panlilin lang ito. Sa wakas, hindi na nakayanan ng ilang disipulo at sumigaw. Oo, sobra na ang binayaran namin, pero ngayon sinasabi mo sa amin na hindi pa talaga ito ang simula. Malinaw na pinaglalaroan mo lang kami. Isa-isang sumigaw ang mga disipulo sa dalamhati at galit. Emph. Nang sumunod na sandali, isang malamig na hadjejek ang narinig. Malinaw at masarap sa pandinig ang boses. Gayunpaman, ang matalas na enerhiya nito ay parang isang malamig na talam, na kumislap sa puso ng lahat ng mga disipulo. Kahit mabilis ito, ang nakakatakot nitong aura ay sapat na para patahimikin ang lahat ng mga disipulo. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang isang malawak at masiglang aura. Bigla na lang, parang hinihingal ang lahat ng mga disipulo. Ito ba ang lakas ng isang master sa akademya? Habang nakatingin kay Palace Master Lanhai, bahagyang naninangkit ang mga mata ni Zephyr, na puno ng gulat. Hindi. Hindi lang ang Academy Master Realm, kundi pati na rin ang Academy Master Realm. Ang mga benepisyo ay laging nauugnay sa pagbabayad. Kung gusto mong makakuha ng higit pa, kailangan mong magtrabaho ng husto para makabayad. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Palace Master Lanhai. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroong isang uri ng kawalang bahala. Sup. Sa wakas ay hinintay ko na ang sandaling ito. Gayunpaman, kumpara sa galit at kawalang kasiyahan ng maraming disipulo, mayroon pa ring mga taong inaabangan ito. Ang lalaking ito ay mayroong uhaw sa dugo at nakakabaliw na aura. Makapal ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay parang sa isang mabangis na hayop. Walang ibang tao sa The Academy maliban sa Beast Blood family. Ang mga disipulo ng pamilyang Beast Blood ay talagang makapangyarihan. Nakadaan na sila sa ika-4 na palapag ng Omnipotent Divine Tablet, kaya kwalipikado silang hamanin ang investiture stage. Napakadaling sumali talaga sa labanan. Hanggat matagumpay kang makakapasok sa investiture stage, kwalipikado ka na. Ano? Nang matapos magsalita si Palace Master Lanhai, nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Kung ikukumpara sa pagsusulit na kanilang naisip, ang pagpasok sa investiture stage ay tila mas madali. Kung ganoon, matatanggap ko. Oo, napakadali lang. Mukhang dahilan lang naman itong pagsusulit na ito. Maraming disipulo ang tumingin sa entablado ng pagtatalaga ng may pananabik. Nandito ako. Sa huli, hindi napigilan ng isang disipulo ang pananabik sa kanyang puso at naunang sumugod patungo sa investiture stage. Boom! Bago pa man makapag-react ang karamihan, ang katawan ng disipulo ay pinalipad ng isang nakakatakot na enerhiya bago pa siya makalapit sa investiture stage. Ang enerhiyang ito ay napakalakas kaya't napuno ng dugo ang disipulo. Pakiramdam. Sa sandaling ito, ang mga disipulo, na sa simula ay natutuwa na simple lang ang pagsubok na ito, ay napabuntong hininga. Ang investiture stage na ito ay malamang na mas mapanganib pa kaysa sa Omnipotent Divine Tablet. Magsisimula na ang labanan ng mga hari, at lilito ang mga hari. Isang boses mula sa malayo ang dahan-daang lumabas sa bibig ng Master of Earth Devil Mansion. Kabanata 772. Mga hari, mga emperador. Hindi lahat ay kayang umabot sa antas na iyan. Bakit kayo paulit-ulit na kumukuha ng mga pagsusulit? Kung tungkol naman sa siyam na hari at sa mga disipulo ng siyam na emperador, nagagawa nilang huminto at manood. Iyon ay dahil matagal na silang naglalakad. Sa landas ng martial arts, kung wala kang matibay na diwa,
at gusto mo lang dumaan sa isang shortcut, mas mabuting itigil mo na ang martial arts. Napakagaan ng boses niya. Ngunit umalangaw ito sa pandinig ng lahat ng mga disipulo na parang kulog. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga disipulo ay nagsimulang maging seryoso at matamlay. Boom! Isa pang grupo ng mga tao ang nagsimulang mabilis na sumugod. Bang! Boom! Parang gamo-gamong lumilipad papunta sa apoy. Halos manginig ang mga tao sa malupit na katotohanan. Isa siyang pro-disciple. Mayroon siyang cultivation ng kalahating hakbang patungo sa espiritu. Ilang disipulo ang nagpakawala ng hindi matiis na mga ungol. Total, karamihan sa mga disipulo na kayang kumapit hanggang ngayon ay kalahating hakbang na patungo sa espiritu. Gayunpaman, ang mga disipulo ng half-step spirit ay hindi man lang makahakbang papasok sa larangan ng digmaan. Sandaling hamupa muli ang kanilang nag-aalab na dugo. Hehe. Kung hindi ka papasok, ako ang papasok. Kung paanong nag-aalangan pa rin ang lahat. Isang malakas na tawa ang lumabas. Pagkatapos, isang maliit na figure ang lumitaw sa paningin ng lahat. Mukhang maliit ang lalaki, ngunit may mabangis na aura na umiikot sa kanyang katawan. Para siyang isang marahas na dragon. Anong klaseng disipulo ito? Napakabata pa niya at mga 15 taong gulang pa lang. Oo, hindi kayang makita ng lakas ko ang nasasakupan niya. Ako din. Kasabay ng gulat na sigaw ng mga disipulo, ang maliit na figure ay nakaabante na. Nang makita ang figure ng babaeng ito, bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Siya ba yan? Noong una, dahil napakaraming disipulo ang lumahok sa laban, hindi kailanman itinoon ni Zephyr ang kanyang atensyon sa babaeng ito. Ngunit ngayon, nabawasan na ang bilang ng mga tao. Natural lang, mas madali na itong maobserbahan. Kilala ni Zephyr ang babaeng ito. Ito ay dahil ang death puppet sa kanyang katawan ay binili mula sa mga kamay ng binibining ito. Ang pangalan ng kabilang panig ay Yan Xiaoro. Isang napakakakaibang babae. Noon, ang Eye of Evil Breaking ni Zephyr ay hindi kayang tumagos sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, mayroon ding nakakatakot na aura ng buhay sa kanyang katawan. Sa makatuwid, malinaw ang impresyon ni Zephyr kay Yan Xiaoro. Aling disipulo ng akademya ang batang babaeng ito. Medyo mausisa si Zephyr tungkol kay Yan Xiaoro. Sa oras na ito, tila mabagal si Yan Xiaoro, ngunit malapit na siya sa yugto ng pagtatalaga. Saan nanggaling ang baliw na babaeng ito? Paano siya naging ganoon kapabaya? Ngayon lang, napakaraming disipulo ang lumipad dahil sa enerhiya sa paligid ng investiture stage at malubhang na sugatan. Sumugod siya ng pabaya. Ang mga nakakapasok sa lugar na ito ay karaniwang mga bihirang martial artist na nasa antas ng henyo. Bihira na siyang makagawa nito. Sa kasamaang palad, medyo bata pa siya. Ngumiti ang isang disipulo ng The Academy at sinabi sa isang mas mahusay na tono. Malinaw na naisip na niya na tiyak na mabibigo si Yan Xiaoro, at wala talagang posibilidad na magtagumpay. Gayunpaman, nakalimutan niya na lahat ng mga disipulong nakarating sa hakbang na ito ay may talento at matatalino. Kung hindi sila lubos na may kumpiyansa, paano sila mangangahas na sumulong? Kabanata 773. Tunay nga, habang bumabagsak ang mga salita ng disipulo. Boom! Isang nakasisindak na kalabog ang narinig. Ang maliit na katawan ni San Xiaoro ay naglabas ng isang hindi may lalarawang mabangis na aura, na parang nagising ang hari ng mga halimaw at biglang nagpakawala ng isang napakalaking ungol. Sa sumunod na sandali, marahas na napunit ang katawan ni Yan Xiaoro papunta sa investiture stage. Pumasok siya. Ngayon lang, sigurado siyang hindi kailanman makakapasok si Yan Xiaoro sa sekta. Biglang nanigas ang mukha niya, at halos lumuwa ang mga mata niya. Sa sandaling ito, malapit ng mamaga ang kanyang mukha. Mukhang disipulo ng angkan ng Yan ang batang ito. Malamig na sabi ng matandang itim na demonyo. May kakaibang liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Tama, ito ang pinakanakakagulat na tao sa pamilyang Yan. Tumanggo ang Panginoon ng Earth Devil Mansion. Kuya, nagkita tayo ulit.
Tumayo si Yan Xiaoro sa loob ng investiture stage at kumaway kay Zephyr ng may ngiti. Wala siyang pakialam sa iba. Natulala ang lahat ng mga nakapaligid na disipulo. Nakilala na ako ng lalaking ito. Nang tumingin kay Yan Xiaoro, bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Zephyr at tumango ito at ngumiti sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay mabilis nang sumugod patungo sa investiture stage. Ang batang ito na nagngangalang Zephyr. Sa oras na ito, sa sigaw ni Yan Xiaoro, halos lahat ng mga elder at academy master ay nagsimulang bahagyang gumalaw ng kanilang mga kilay. Marahil ay hindi ito natuklasan ni Zephyr, ngunit ang mga elder at master ng akademya ay palihim na naglaan ng isang bagay. Napakaraming taong nakipagkaibigan kay Zephyr. Ang sektong Precious Weapons, ang sektong Heaven and Earth Sword, ang Jalan Pure Land, ang palasyo ng Fighting God, ang sektong Divine Armored. Maraming puwersa at ang mga akademya. Ngayon, kahit ang misteryosong si Yan Xiaoro ay kilala siya. Bagamat tila walang nakikita, sa paningin ng lahat, ang lahat ng ito ay isang di nakikitang puwersa. Yi Yuanzi, ang inyong Boundless Academy ay tumanggap ng isang mabuting disipulo. Nagsalita si Academy Master Haiyu ng Heavenly Feather Sect nang hindi itinatago ang kanyang inggit. Tingnan natin ang isa't isa. Nakikita kong may itinago ring magandang panla ang inyong Heavenly Feather Sect. Natural lang na hindi alam ni Zephyr ang tungkol sa komunikasyon sa pagitan ng dalawa at ang haka-haka ng lahat. Sa oras na ito, kumislap ang kanyang anyo at narating na niya ang dulo ng investiture stage. Kung ikukumpara sa iba, malinaw niyang alam na ang enerhiyang nakapalibot sa investiture stage ay lubhang nakakatakot. Kung sapilitang aatake siya, sapilitang matataboy siya ng enerhiyang ito. Kung ito ay seryoso, maaari siyang mamatay. Gayunpaman, wala itong gaanong nakamamatay na epekto para sa akin. Bahagyang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Zephyr. Swoosh! Boom! Bagamat napansin na si Zephyr ng maraming disipulo at matataas na opisyal sa panahong ito, ang kanyang pagiging palabiro ay medyo nakapagpaangat pa rin sa bibig ng maraming tao. Sandali lamang tumigil ang kanyang katawan. Nang sumunod na sandali, pumasok ito sa bintana na kasing dali ng pagbasag ng papel sa bintana. Tara na! Kasabay ng pagpapaalis kay Zephyr. Hindi napigilan ng kalahating hakbang patungo sa mga spirit disciples ang umungol. Ang kanilang lakas at nasasakupan ay higit pa sa kayang gawin ni Zephyr, ngunit sila ay napigilan ng isang misteryosong lalaki, na hindi nila matiis. Bang! Sunod-sunod na sumugod ang mga disipulo. Ang ilan ay pinalipad, habang ang iba ay matagumpay na nakalusot papasok. Mahigit 20 disipulo ang natanggal sa yugto ng pagtatalaga. Kabanata 774. Sa oras na ito, wala pang 200 disipulo ang natitira sa entablado ng pagtatalaga. Sa oras na ito, pagkatapos makipagpalitan ng ilang salita kay Yan Xiaoro, sinimulan na ni Zephyr na obserbahan ang yugto ng pagtatalaga. Mas malapad ang loob ng entablado ng pagsasagawa kaysa sa labas. Sa kabuuan, malinaw na mayroong isang uri ng espiritu sa kalawakan. Ang espasyo sa guwang ay nabaluktot, na bumubuo ng isang mas malaki at kakaibang pakiramdam. Ang lupa ay gawa sa mga sinaunang bato. Ang mga sinaunang disenyo ay nakaukit dito, at sa itaas ng guwang. Isang simple at walang palamuting marka ang unti-unting umiikot. Tila bilog ito, ngunit hindi bilog. Iisa lang ang taas at baba, at walang kahit isang puwang. Gayunpaman, kahit sa ang anggulo ito tingnan, isang bahagi lamang nito ang makikita. Kahit gamitin niya ang lahat ng kanyang pandama sa pagmamasid, hindi niya makikita ang buong larawan. Ang tanging masasabi niya lang ay umikot ang kalaban mula sa bawat anggulo sa paligid. Hindi mabilang na maliwanag na sinag ng liwanag ang unti-unting nagtitipon sa loob ng bakas na ito. Parang isang maliit na araw, sumisikat ito dala ang sarili nitong liwanag at kaluwalhatian. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr na mayroong malinaw na isang uri ng hindi maipaliwanag at malalim na pagbabago bago dito. Ang pakiramdam na ito ay napakaganda, medyo katulad ng aura ng kaluluwa. Hindi ko inaasahan na 100 tao ang dadaan sa pagkakataong ito.
Bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Palace Master Lanhai. Oo, ang mga disipulo ngayon ay hindi mahina. Nakangiti pa rin ang amo ng Earth Devil Mansion. Sa oras na ito, sa wakas ay naging seryoso ang mga mukha ng mga master ng akademya. Pagkatapos ng magulong labanan patungo sa Omnipotent Divine Tablet, muli silang nakarating sa investiture stage. Sa wakas, matapos ang serye ng mga pagsubok, magsisimula na ang Royal Battle. Ang marka sa kawalan ay ang karugtong ng banal na liwanag, at ang kapangyarihang taglay nito ay lubhang mahiwaga. Gayunpaman, hindi na ito sa iyo ngayon. Ang banal na liwanag ay maaaring magpataas ng iyong pangunawa at makabasag ng mga balakid. Mas madaling basagin ang mga balakid kaysa sa mga ordinaryong tao na nasa limit breaker. Dahan-daang tumaas ang boses ng Master of Earth Devil Mansion. Ipinakilala niya ang simple at walang palamuting marka sa kawalan sa lahat. Banal na liwanag. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zephyr ang pangalang ito. Bahagyang kumunot ang kanyang mga noo. May mga bali-balita na ang banal na liwanag ay isang mahiwagang bagay na nahukay ng banal na lungsod ng ulap. Ito ay kaysa ng maharlikang larangan ng digmaan. Kung ang mga ordinaryong tao ay makakakuha ng kaunti, sila ay magiging pambihira at makikinabang ng malaki. Dahan-daang sabi ni Vince Scheidt, na kasama ni Zephyr na pumasok. Sa pagkakataong ito, tanging sina Vince Scheidt, Zephyr, Lei Yan, Dongfang Xiao at Aurora Greenwood lamang ang nakapasok sa investiture stage, at ang iba pang mga disipulo ay natanggal. Maaaring ituring ito ng marami. May iba pang mga akademya na tuluyang nalipol. Hindi lang yan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Kung ganoon nga, maaaring hindi ganoon kataas ang halaga ng banal na liwanag, ni hindi rin ito may lalagay sa entablado ng pagtatalaga. Siyempre, kung ang banal na liwanag ay isang maliit na benepisyo lamang, natural na hindi ito magiging ganoon kahalaga. Muling umalangaw-ngaw ang boses ng Mansion Master, ngunit sa sandaling ito, may bahid ng kaseryosohan sa kanyang boses. Sa divine light na ito, mayroong bakas ng glory power ng mutant property. Kung mapalad kang makabisado ang origin, hehe, kahit wala kang ancient draconic bloodline ng power of light, may posibilidad na makabisado mo ang power of light. Boom! Nang umalangaw-ngaw ang boses ng Master of Earth Devil Mansion. Biglang nagbago ng lubusan ang mga mukha ng lahat ng mga disipulo. Kabanata 775. Iisa lang ang paraan para makamit ang Divine Light Battle. Lahat ay nakatatanggap ng parehong banal na liwanag. Kapag nagsimula na ang laban, madaling makukuha ng mananalo ang kalahati ng banal na liwanag mula sa natalo. Hehe, maglaban tayo. Habang umalangaw-ngaw ang boses ng Master of Earth Devil Mansion. Bigla na lang, ang mga mata ng lahat ay nagsimulang maging matalas at kakaiba. Nagkatinginan sila ng may parang pulang pokus at pandarambong. Nagkaroon ng pagkakataon ang banal na liwanag na makabisado ang pinagmulan ng kapangyarihan ng liwanag, bagamat maliit lamang ang pagkakataon. Total, ang labanan para sa trono ay nagsimula na ng higit sa isang beses. Pero walang nagsabing may isang taong kayang maging dalubhasa sa kapangyarihan ng liwanag. Gayunpaman, hanggat may kaunting pagkakataon, kahit isa lang sa 10 milyon, isa pa rin itong pagkakataon, isang pagkakataon. Hahaha. Hindi na ako makapaghintay. Umalangaw-ngaw ang mga alon ng mga boses na uhaw sa dugo. Nakatitig ang mga disipulo ng pamilyang Beastblood sa mga disipulo ng may mga matang nalilito. Ang cultivation base ng lalaking ito ay nasa kalahating baitang patungo sa antas ng espiritu, at ang kanyang mga mata ay uhaw sa dugo. Tinitigan niya ng masama ang mga disipulo, ang kanyang mga mata ay puno ng mabangis na liwanag na naging sanhi ng panginginig ng lahat. Swoosh! Sa itaas ng kawalan. Biglang sumabog ang malaking sinaunang selyo. Bigla na lang, parang umaagos na tubig, mabilis na tumama ang mga sinag ng liwanag sa katawan ng lahat. Matapos pumasok ang liwanag sa katawan ng lahat, isang kakaibang liwanag ang dahan-daang lumutang sa likuran ng mga disipulo. Iyon ang banal na liwanag. Rumble. Sa yugto ng pagtatalaga, unti-unting lumilitaw ang 18 sinaunang trono.
18 figure ang nakatayo sa trono, malamig na nakatingin sa mga disipulo sa ibaba. Ang 18 figurang ito ay malinaw na ang 9 na disipulo sa antas hari at ang 9 na disipulo sa antas hari. Ang kanilang katayuan at katayuan ay pawang marangal at pambihira. Mula sa simula hanggang ngayon, ang 18 taong ito ay sa wakas ay lumitaw sa harap ng lahat. Ang bawat isa sa 18 taong ito ay paboritong anak ng Diyos at may kataas-taasang pag-iral. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa mga ordinaryong tao at sa lahat ng iba pa. Kahit ang tunay na lakas ng 9 na eksperto sa Royal Realm ay hindi mas mahina kaysa sa mga master ng akademya. Ito ay isang grupo ng mga pambihirang henyo. Boom! Umuungol. Maraming mabangis na ungol, na may halong walang katapusang kamahalan, ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa mga ulap. Sa likod ng 9 na emperador, unti-unting lumitaw ang malalaki at sagradong mga aparisyon, multo. Ang mga aparisyon, multo na ito ay puno ng walang katapusang kamahalan, na para bang sila ay mga Diyos, at ang mga ito ay kahanga-hanga. Hindi lang ang 9 na eksperto sa antas ng hari. Sa likod ng 9 na disipulo sa antas ng hari, sunod-sunod na kumurap ang mga aparisyon, multo. Sumabog ang 18 aparisyon, multo mula sa isa't isa, at sa isang iglap, kumalat ang walang katapusang kapangyarihan. Ano yon? Nang makita niya ang 18 aparisyon, multo, mahigit kalahati ng mga mukha ng mga disipulo ang nagsimulang magbago ng marahas. Bawat isa sa 18 aparisyon, multo ay naglalabas ng isang sagradong liwanag. Ang aura ng karangalan at liwanag ay umikot at nagsanib. Ito ay banal na liwanag. Sa wakas, may sumigaw ng may katiyakan. Sa wakas, may sumigaw ng may katiyakan. Iyon ang benepisyo ng nakaraang labanan para sa trono. Malinaw na kapag ang isang tao ay naging isa sa nangungunang 9 na hari, o kahit na sa nangungunang 9 na hari, ang nakasisilaw na liwanag ay sasama sa katawan ng isang tao. Dahan-daang sabi ni Vince Scheidt.